Sa bagong balita na ating nakalap, formal nang umalis sa South Korea ang magiging bagong warship ng Philippine Navy na kung tawagin ay BRP Raha Sulaiman na pinakauna sa 6 na offshore patrol vessels na inorder ng Department of National Defense mula sa Hyundai Heavy Industries na nagkakahalaga ng nasa 30 billion pesos. Inaasahang darating ang naturang warship bago matapos ang buwan ng Enero at napakagandang balita nito dahil orihinal talagang nakaschedule ito na darating sa buwan ng Marso, ngunit dadating ang BRP Raha Sulaiman ng 2 beses na mas maaga at magagamit ito ng mas maaga ng ating Philippine Navy. Makikita din sa mga larawan at video na mukhang may gasgas ang barko sa gilid nito, ngunit huwag mag-alala dahil pintura lang naman ang nagasgas sa warship at sa ilalim pa ito sa final fitting sa Subic Bay sa Zambales. Makikitang napakabilis na talaga ng modernisasyon ng ating Philippine Navy dahil sunod-sunod na ang pagdating ng kanilang mga bagong barko at ang mga Raha Sulaiman class offshore patrol vessels ang papalit sa mga World War II na mga warships ng ating Navy na nitong 2018 hanggang 2021 lang niretiro at ibang-iba na talaga ngayon ang itsura ng kanilang armada. Nasasabik din tayong makita ang mga Raha Sulaiman class na magpapatrolya sa West Philippine Sea dahil pinili ang mga ito upang i-deploy sa pinag-aagawang teritoryo at dito natin makikita ang magiging performance ng mga warship kung sakaling makatapat nito ang mga barko ng China. May kalakihan din naman ang mga Raha Sulaiman class na kung saan may habang nasa 94 meters na halos kasing laki na rin ng pinakamalaking patrol vessel ng Philippine Coast Guard, ngunit mas armado lamang dahil mayroon itong isang 76mm naval gun na standard din ngayon sa mga bago nating warships at nasa 2 Smash 30mm remote controlled autocannon bilang secondary gun nito at sapat na rin ito para sa isang patrol vessel lamang. Pwede pa itong ma-upgrade upang magkaroon ng surface-to-air missiles at anti-ship missiles, ngunit hindi pa natin alam kung kailan ito dahil kinakailangan din ng malaking pondo at mas prioridad ngayon ng Navy na i-upgrade ang mga warships tulad na lang ng Rizal-class frigate na gawa din ng South Korea. Malaking porsyento talaga sa budget ng AFP Modernization Program ang inilaan para sa pagbili ng warships, kaya sunod-sunod ang pagdating nito sa ating Philippine Navy at kakapirma lang din ng kontrata para sa bagong guided missile frigates na nagkakahalaga ng nasa 34 billion pesos. Ngunit hindi rin ngayon nagpapakampante ang mga Korean shipbuilding companies dahil na rin sa nangangamba sila sa pagbabalik ng military industry ng Japan, lalo na't nakatakdang itatransfer ng Japan ang kanilang Abukuma-class destroyer escort sa Philippine Navy at inaasahang gagamitin ito ng Japan upang makapasok sa ating AFP Modernization Program at i-offer din ang kanilang mga sariling gawang warships. Nakatakdang tatanggalin na ngayong 2026 ng Japan ang kanilang export ban pagdating sa offensive weapons at kasama na dito ang warships, kaya inaasahang i-offer nila ito sa ating bansa dahil isa din tayo sa unang mga buyer ng kanilang defense equipment. At upang makounter ito ng South Korea, ibinalitang nag-offer na ng loans ang bansa sa Pilipinas upang makabili pa ng mas maraming South Korean-made warship ang ating bansa, kaya inaasahang mas marami pang barko ang darating para sa Philippine Navy na mas magpapalakas palalo ng pagbabantay sa West Philippine Sea. At dahil nga sa pwede nang bumili ang Pilipinas ng defense equipment sa pamamagitan ng foreign loans, pwede nang bumili ang ating bansa ng mas mamahaling mga warships at isa na nga sa sinasabing itatapat ng South Korea sa future offer sa atin ng Japan ay ang kanilang HDF 6000 frigate na halos mala-destroyer na rin sa laki at umaasa talaga tayong mabibili ito ng ating bansa dahil hindi sapat na puro Miguel Malvar frigates lamang ang ating kukunin. Hindi lang pang territorial waters ang kayang bantayan ng HDF 6000 kundi pati na rin ang ating airspace dahil sinasabing mayroon itong ballistic missile defense capability, kaya ibig sabihin ay mayroong long range na anti-air missiles ang warship na kayang pabagsakin ng isang ballistic missile.
Ito na ang oras na dapat ay walang humpay na ang pagbili ng defense equipment ng Pilipinas dahil sa mas dumadami na ang tensyon sa buong mundo at hindi imposibleng hindi madamay ang ating bansa dito lalo na tumitindi din sa ngayon ang tensyon sa West Philippine Sea.